Uno, nueve, DXUM, News and Public Affairs. The Davao City, 819, DXUM. At oras alas 12:30. Shalom Aleichem, maayong hapon at sa pininda naman sugiting pamina. Welcome to the Balikibro program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tadalaw na sa hulon ay sangtod sa adlaw Sabado. Kini si More Azaria Gilbert Minyoza, Uban Speaker Slovak, Engineer Ronel Madres, Roy Johnson, Station Manager. Pagkatimbay ka rin tanan, 0929-311-3484. Kaigsoran ka ninyo nga buhat mapils tong online classes, no? Miyerkules gabi, kagabi, o sa Sabados gabi, atong online classes. Baruch Hashem, no? Sa successful kayo na ito nga online classes. Tiyo-tiyo na ni siya, no? Pag human sa COVID, no? Pag human sa COVID, wadam tidugay. Matungkol kay na-awaken ang online approach. Nagsugod yun sa COVID. Na Baruch Hashem, na nga din successful itong online classes. Ano na yung mga tao nga nag-testify nga dili sila pwede dili ka attend, dili sila pwede dili ka join sa online classes. Anani mo gud mga kaigsunan, no? Enong daw paggawas sa mga Israelita gikan sa Egypt niya pag cross nila sa Red Sea. Kung sila di-cross sa Red Sea, niabot ang mga complaints may tawag sa pagkaon, tubig, pagulbol. According to the sages, pito daw to siya kaadlaw kadong pag-cross sa Red Sea, no? Ikapito. O mahinungdan na sulod yun daw sa isa kasimana, 7 days. Kung dili daw ka ka-study og Torah, di daw ka kadungog Torah. Kini daw siya, unhealthy kayo. Very unhealthy. Tungod kay ang 7 or 7 days, making it into 1 week. And that is nature. Usa siya ka kinaiyahan, natural. Na kung naandan nimo nga pito ka adlaw na let's make an analogy. For example, nganong ang Pesach nga festival sa Israel, pakaunon sila og unleavened bread. 7 days ya. No, hindi man lang 3 days, 1 day, 4 days. Tungod kay that is nature. Na once ihimo nimo na sulod sa pito ka adlaw, kumbaga matrain na nimo ang imuhang body sa pag-adapt ni ana. Kumbaga adaptable na siya sa imong body. 7 days na. Another, ngano ang Feast of Sukkot, pito ka adlaw. Daw ka na himo og payag-payag, unya dito ang mga Israelita dito mangaon buntag unto adi dito magbasa og Torah, dito mag ampo. Kini siya tungod kay 7 is a number of nature. Na maandan siya na pito, adaptable na siya sa body. Kumbaga naanda nga matulog o pinobre, so acceptable na siya siyang lawas. Daw nga magpinobre, maanad siya nga kakaon siya pinobre, sulod sa pito ka adlaw, maanad na siya nga walay aircon. Pito ka adlaw nga tulog walay aircon, accepted na po siya. Kung
Kumbaga na-train ang iyahang kaugalingon, iyang soul, o ang iyang body, nasanay, sulod sa 7 ka adlaw, o adaptable na siya. Maupo daw ng 7 ka adlaw, nga kung dili ka kadungog og tora, wala ka ka-study og tora, wala ka kabasa og tora, very unhealthy ang 7 ka adlaw tungod kay maanad ka, maanad ang imong lawas, maanad ang imong kaugalingon. Ug tungod di ana, kumbaga moingon ba ang other side, ang gitawag og animalistic side, katanawa o wala kay basa-basa, wala kay study, di ba maura no? Tanawa ng kato nga wala mo na simba-simba, tambok mo na. Tanawa ng iring way toothbrush o pati mo laging ipon. So, language na siya sa Yetzer Hara, evil inclination, the other side. O tungod diha na mga kigsunan, may lungdanon kaayo nga equip ka kanunay. The rabbis always advise na never get out from your house without reading the Torah, without Torah reading. Ayaw paggawa sa imong balay nga wala ka gabasa og Torah, because that is very, very unhealthy. Very unhealthy. It makes a person sick. Mugawa siya nga wala siya kabasa og Torah. So, moy hinungdan ngano nga natay online classes twice a week. Ang ano man tungod kay ang ato ang nisama na mangita. Tungod kay ang Torah mao lamang ang maka-fill in sa atong soul. Torat Hashem Temima Mishivat Nafesh. The Torah of Hashem is perfect, converting, restoring the soul. Dunay sickness of the soul, o ang tambal sa sickness of the soul, it's not psychiatrist, but Torah. Ang Torah mao ang tambal. Ang psychiatrist, ano na siya, nag-treat sa emotion na i-condition ka, ano ka, imong palibot, resocialize, something like that. That is dealing with emotion, whereas the sickness is the sickness of the soul. No, kalag nato ang nakataya. Ug tungod di ana kay kalag man nato, ang atong kalag infinite. Ug kay infinite man ang atong kalag, nagkinahanglan siya infinite entity para sa iyahang restoration. Ug mao na siya ang Torah lang, tungod kay Torah and Hashem are one. And since Hashem is infinite, therefore the Torah is infinite. Therefore, the soul also is a spark of Hashem, spark of the Creator. Therefore, only the Torah can fill in or restore whatever defect the soul experience, unsa may mga depekto nga gibati sa soul, encounter sa soul. Torah ang maka-restore. Torah lamang ang makaayo kaniya. So, mga kigsunan nganong pinugdan ko yung Torah. So, I advise each one na ayo jud ninyo tuguti nga mo labay ang 7 days nga wa gyud ka katuon. So do it daily. No, himuon nimo daily. After sa prayer from the house of Biraka, proceed to the house of study. Inaana ang mga Jews ikan sa
study of the Torah. Okay? Ug tungod diyan na ma-healthy ang atong soul, ma-healthy ang atong nishama. Okay. Now, mga kigsunan, doon kita ay umaabot na activities ug kana mao ang Rosh Hashanah, September 22. Unya 4 mornings before Rosh Hashanah, magsugod sa 19. Magsugod ta sa Silikot recitation. Ang Silikot recitation mao ang pangayo o katasayloan sa Creator niana ng mga adlaw. Tungod kay kini nga mga adlaw sa bulan sa Ilol, New Moon man atong Domingo. Kining bulan sa Ilol, matag adlaw, ang tema is Hamelech Basadeh. The king is in the field. And the month of Ilol means Aleph Lamed Vav Lamed Anili Vido Dili. I am my beloved's and my beloved is mine. Tungod diana, ang ato ang Creator, approachable siya, available siya, accessible, nining mga adlaw. Atong kaisgutan sa naging mga adlaw, daw ang pag-suspend ni Hashem sa decree. Now, and that is understanding the experience of the people in Nineveh. Hindi gitagaan sila 40 days nga chance. Inana siya Hashem, kay slow to anger siya. And Hashem will judge to our favor. According to the sages, musuga siya sa ato ang pabor. Kung baga, 50-50 chances iyang pabugatan ang ato ang merit. Tungod kay wala siya kahimot sa tao nga mupanaw nga walay paghinulsol or evil ang tao. Ezekiel 33 verse 11. He has the pleasure on those wicked people who die without repentance. Wa siya kalipay. So kung dili siya mahimot sa tao nga mupanaw nga walay tisyo pa, nagpasabot mga kaigsunan na di siya gustong mamatay ang tao nga wala pa'y tisyo ba. Although doon na may mga decree, the evil decree, pero generally speaking, hindi siya mahimuot. No? Mawitaan na yung ubang mga tao nga, may matapos na ng mga nautang mga tao. Lahi man atong Creator, kaya tagaan sila chance. He will always give us the second chance. Naganta niya second chance. Tungod di ana, mo extend siya. No, mo extend siya mga tegayunan para matagaan lang tag. Tegayunan nga kita maghinulsol. Mubalik niya. Naana siya. Karon atong isgutan mga kaigsunan ang access sa iyang trono. Sumala sa Ezekiel 18:21 nga if the wicked repents or returns and keep his mitzvot and do justice and righteousness or tzedakah, he shall live and not die. Nagpasabot mga kaigsunan nga ang matagusan ay access sa iyang trono. Mawita atong gingon nga Hamelech Basadeh, that means the king is accessible, he is in the field. Sa laptod nga pagkasulti, dili tinuod nga ang dugo sa tao mao'y makahatag og access para lang yun makaduol ta siyang trono, which is the false doctrine of Christianity. It is a lie
nga ang tao dili daw maka-direct sa iyang trono. Kinahanglan siya og mediator. Mga nimugso ng mediator o mediatrix nga feminine. It is a man-made theory of a religion that you cannot find in the entire Tanakh from Genesis to Malachi, even from the Misora or from the traditional transmitted truth kaya sa mga Jewish. There is no such a thing nga para mapasaylo ang tao, kinahanglan mo agi siya og mediator. Mo man ang mga kigsunan ang dako kayong bakak sa New Testament nga naa daw tigpataliwala sa tao o sa God, sa tao o sa labag magkagagahom. Nga ang tigpataliwala daw si Jesus. Ya para po sa mga Catholics, Roman Catholics, si Maria po tigpataliwala. Yang ilang bersikulo kay Maria, katong niingon daw sa Maria nga, anak, wala na sila'y tubig, wala na sila'y pino. Yan napataliwala daw siya. Mga kaigsunan ko, kinahanglan ang ato ang basihan mga propeta o tinuod nga kasulatan. Kay kung wala na gihimo sa mga propeta from Genesis to Malachi, ug wala jud pod na sa kanya tibuk ang kasulatan nga mao ang tinuod nga inspired Genesis to Malachi, therefore that is fake, that is man-made. Piki siya o man-made siya. Never can we find in the pages of the Tanakh na nagkinahanglan og dugo sa tao para lang mapasaylo ang tao. Never can you find. Pangita daw mo og dugo sa tao. Genesis to Malachi, wala may laing reference ning Christianity. No? Kanaramang ilahang Hebrews 9:22, kay without shedding of blood there is no remission of sin. Yang ilang bersikulo, Leviticus 17:11. Leviticus 17:11 has nothing to do with the blood of a human being. And then, ang gisgutan sa Leviticus 17:11, pagkaon, nga dili kaunon ang dugo. Nga dugo ta siya sa hayop. It has nothing to do with the blood of a human being. Dugo sa hayop. And then, gigamit nga bersikulo sa New Testament, sa Hebrews 9:22, ang dugo daw ni Jesus mao daw ang upasaylo sa sala tungod sa naisulat nga walay shedding of blood, walay kapasayloan. Mga kaigsuunan ko, it's a lie, it's a false claim, false theology, false statement. Kanya magpasangil tag Leviticus 17:11 para lang yun i-justify ang man-made doctrine nga kiyang lagdugo nga makapasaylo sa sala. Bisan unsaon upig kay wala gaisgot og dugo sa tao. Unya ay naa may better sacrifice ang dugo man sa mga kaigsuunan ko. Wala kay mabasa nga better sacrifice ang dugo sa tao sa Genesis to Malachi. So kung wala na sa Genesis to Malachi, nga mao ang tinuod nga kasulatan as sinulat sa mga propeta, therefore invention na siya. Usa siya ka invented theology. Gimugna siya.
1 years ago. No? Kahit 397 man lang na namugna ng New Testament. Kumbaga na-compile. Pero tindugaya pa. No? Hapit 400 katuig bago pa na-compile ng Matthew to Revelation. Nagpasabot nga dili na siya kabahin sa reality. Dili kabahin sa truth. Ginbento lang, gikolekta o niya nangita og mga connections nga kung ang tao nga wala magtuon, apo mo niya tinuod, panangita niyo ka, o naman o, Leviticus 17:11 o nga, without shedding of blood, wala kapasailuan sa sala niyo, bitaw no? Wala na siya kabalo nga ang dugo nga isgutan diya sa Leviticus 17:11, di ba dugo sa tao? Dugo pa na siya sa hayop. O sa'yo nakalahi sa dugo sa tao og hayop? Kaigsuunan. Bawal lang tamo shed og blood. Now, that is one of the laws for humanity in Genesis 9:6. Bawal mag-shed og blood. So, dili pwede nga imong iunos ang dugo sa tao para lang mabayaran ang sala sa isa ka tao. Kay murder na siya. Ano nga minungdanon kaayo nga ato ang matagaan nato og linaw, klaro nga pantagad kung unsa jud ang tinuod, no, kung unsa jud ang makita nato nga iya sa kasulatan. So ato makita na without shedding of blood there is no remission of sin. Invento siya. No? Namawa ang Hebrews 9:22. Dili siya tinuod. Gihimo-himo sa tao. So kung gihimo-himo siya, nagpasabot na fake siya. Alang-alang, huwag iya ka musalig sa mga piki, di ba? Dili pwede nga ato ka sa fake mo trust. Ano man tungod kay seryosong issue, nakataya ang ato ang eternity. So, wala na daw pag-ayo. Kalag ni mo nakataya. O niya, inventuhan ka og doktrina para lang yun mutuo ka sa iya. No? Ginbento lang. Tungod kay dili man siya based sa kasulatan. Remember, ang kasulatan nga tinuod, Genesis naman kailang. O kay, ang issue may tungod sa dugo nga maoy mo, pasaylo, ang dugo daw, makahatag og access para lang makantok siyang trono. It is a lie. Because anybody can approach Hashem through Teshuvah and Beraka without the assistance of whosoever. Wala manginahanglan og tabang ni bisan kinsa. Everybody is accountable as mentioned in the book of Leviticus 5:17. If a person sins, he is accountable of what he has done. And therefore, that certain person must do Teshuvah. Dapat ka na nga tao, mga Teshuvah, mubalik kay Hashem, mga pasaylo, maghinulsol. Doon kay si Hashem, approachable. Si Hashem, He is in the field. He is accessible. He is reachable. Wala protocol na para dawaton ka sa kalangitan mo ni himua magbunal-bunal ka ng imuhang buko-buko or magluhod ka din, magbaklay ka sa tuhod gikan sa pultahan, padung sa altar. Mga kaigsuunan, man-made na siya, dili na tinuod. Di paimuslan ang weakness sa tao
Kaya doon ay tao nga willing po na siyang magsakripisyo. Willing na siyang mag-antos. Nga naman tungod sa iyang guilty nga konsensya. Willing na siya nga masaktan. O para niya, dili na nasakit para niya. Tungod kinaa siya sa point nga na kumbaga naulawan siya or na nagasubo siya, nagakaguol siya o gikinahanglan ka mga isip pasaylo. Pag-igsunan ang mga sages lahi kung makasala ang tao ayaw dagan sa imong kwarto niya magsikag hilak, sikag dangoy-ngoy. Ano man, makato daw na sa loneliness and extreme depression. Makakos na depression, yung once palayo lang, once ma-depress ang tao, o separate siya. O dili na siya mo-welcome, o mga advice, dili na, ano man, isolated siya, melancholic siya. Instead, kung makasala ang tao, ato daw kadagan kay Hashem, magdisuba ka, mo-recite ka sa mga ikapasaylo. No, na ay mga prayer guidelines nga angay nimong i-recite. Kanya pagkuman ana, study Torah, and then perform the mitzvah. Muhimo ka sa iyang commands. Just like Chidaka. Manggiluyon ka sa mga taong nanginahanglan. Mangyatagon ka. And if you do so, imuhang ma-rectify ang imuhang mga past na mga kamalian. Ang past imong mga kasalanan, ang imong mga buhat nga dili mao. Makorek nimo. Kung baga, imuhang matulid ang iyong mga hiwig. Ma-rectify nimo ang imuhang mga kasalanan o kalampasan nga nahimo nimo. Huwag naa ka pa'y mapaabot na merit sa ulam haba. Tungod kay ang gihulat ni Hashem, ang tao nga magtisuba siya. Ang tao nga maghinulsol siya. Gihulat na niya sa tao. E dili siya malipay nga ang tao. Mupanaw nga wala paghinulsol. Mupanaw nga makasasala. Kinahanglan magtisuba siya, magkinulsol siya. And according to the Gemara, nobody is able to withstand against the Baal Teshuvah. Walay si bisan kisang tao na pwedeng muharang against sa mga tao na naghinulsol. Tungod kay ang tao nga truly nagtisuba, truly nga naginonsol, mas dako kayo siya o intensity siyang pag-serve kay Hashem. Ngano matun kay dili siya gusto nga mabalik pa ang mga nangagi nga mga daotang adlaw sa iyang kinabuhi. Mga kaigsunan, accessible si Hashem. Walang ginanglag dugo, walang ginanglan og mediatrix. Ask forgiveness. Pray. Engage in community prayer and engage in Torah study and also performance of the commandments. And you shall live and not die. Wala kita'y oras. Sa ngalan sa ito ang partners, Pikas Lawak, Engineer Ronel Mandresa, Roy Johnson, Station Manager, kini si Muri Azaria, Gilbert Pinyosa, magayong kayong tanan. Shalom Aleichem. Billy Brock.